Amen! Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Maaari ko bang marinig ang isang malakas na hallelujah sa aking kaliwa na mabuti ang Diyos? Hallelujah! Amen! Dito naman sa kanan. Hallelujah! Alright, mas maraming boses dito mukhang nakapag-almusal dito. Alright, tayo po ay magsisimula na sa ating gawain ng Panginoon. Maaari po ba tayong tumayo? At sa oras na to, bilang pagdako natin sa harap ng ating Panginoon, tayo ay lumapit na may mapagpapakumbabang puso. Ang ating kaluluwa ay ihanda natin at syempre ang ating spirito na makaliig natin ang ating Panginoon sa umagang ito. At ang lahat ay ibibigay natin sa Kanya, ang lahat ng papuri at pagsamba. Amen po ba? Amen. Sama-sama tayong lumapit at awitan natin ang Diyos na mabuti at dakila. Mauulang tayo ng ating worship. Ang tipo natin ang gusto ko yung sumisiyasat. Patuloy tayo magpasiyasat sa Panginoon na tunay na siyang dakila at tapat sa lahat. Yes, Lord, tuwing ka, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa lahat. Lord, ang iyong mga ginagawa, Panginoon, sa amin. Hallelujah. Tuwing ka, O Diyos. Puso ko'y iyong sinisiyasat.
Father, we give you all the glory and all the praises, Lord. Because we respect you, Lord, above all else, Lord. Above anything else, O Lord. Maraming salamat po, Lord, for giving us this another opportunity or great opportunity, Lord, na kami ay nagpuri at sumamba sa iyo sa Espiritu at sa kalokohan. It is all because of you, Lord. It is all because of your pleasure. And it is all because of your will, O Lord, kung bakit ang bawat isa ay narito ngayon. Father, we believe that you gathered us, O Lord, in your own presence, Lord. We believe that you are your church, O Lord. You are the living church, O God. And you are our faith, O Lord. You are the God of all things, Lord, that you created us, O Lord, in according to your own creativity, O Lord. We thank you so much, Lord, for this life, for each life, Lord, that we have, Lord. And help us, Lord, to operate as a living sacrifice, holy and acceptable for your own glory, for your own pleasure, Lord. Father, we believe, Lord, that we are covered by you. We are handled by your enormous hands, O God. We believe, Lord, that you are guarding us, O Lord. You are teaching us, O Lord. And you are putting your words in my heart and also in Lord, in their ears, O God. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na ito. Lord, we are so glad na kami nakakapagdako pang palad sa isa't isa, Panginoon. Even in the midst of hardship, O Lord, even in the midst of sicknesses and diseases, O God, Father, we choose to glorify you. We choose to worship you, Lord. We choose to be in your presence, O Lord, sa umagang ito. Thank you, Lord, that we are able to walk, that we are able to stand, O God, and most of all, that we are able to pray, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na ito. And I pray, Lord, that every God of Christ, O God, nagaganap, Panginoon, sa harapan mo sa umagang ito. I am praying for every pastor, O God. I am praying for every churches, O God, na patuloy mo silang turuan, gabayan, Panginoon, sa bawat naming pagsambang gagawin sa iyo, Panginoon. Lord, we respect you above all else, O God. At salamat po, Panginoon, sa mabiyayang araw na ibinigay mo sa amin. It is truly a pleasure, Lord, sa aming Panginoon, na kami ay nasa bahay sa bahay. Panginoon, pinili ka namin at higit ito, Panginoon, sa mga bagay na nasa sanlibutan, Lord, because you are the ultimate and you are the absolute na bagay na Diyos, na tao na aming piliin, Panginoon, upang aming sambahin sa Espiritu at sa kalokohan. Father, we destroy, we rebuke, Lord, in your words, O God, ang gawa ng kaaway, Lord, the hinder of the enemy, Lord. We rebuke, we refuse, we dismiss, we cancel in the name of Jesus. We believe that we are covered by the precious blood of the Messiah, O Lord. We are covered by you, Lord. Kami ay nasa pisit mo, Panginoon. We are in the arms of Jesus, O God. Salamat po, Panginoon, for this we pray in Christ's name. Amen. Amen. Tayo po'y dadako sa pagbasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Ang salita ng Diyos ay buhay, ang mga pangyarihan. Kaya ang bawat salita na mababasa natin sa aklat na to, let's declare the power of God in His Word. Tayo po'y tumayong lahat at sarapagdapan na galangin ang salita ng Diyos. Ito po ang nasasabi sa awit 23 verses 1 to 6. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa lungtiang pastulan, at inaakay niya sa tahimik na bati
kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at saglalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo'y langis ay binubuhos, sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan pag-ibig mo sa akin, di magkukulang, siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanman sa bahay ni Yahweh, ako'y mananahan. Purihin po ang pagkabasa sa banal na salita ng ating Panginoon at purihin naman ang ating Diyos. At tayo po ba ay handa na sa umagang ito, ibigay ang papuri, pagsamba, ang ating mga kamay, ang ating katawan, ang buong meron sa atin, ibigay natin sa Lord. Handa na ba tayo? Handa na ba tayo? Alam niyo po ba, ang blessing ng kalakasan, provision, healing, lahat, nandiyan na, nakaredy na. Pero ang tanong, are you ready to receive that blessing? Are you ready to receive that blessing? Amen. Dahil binibigay lang po yan sa mga handa. Amen. Tayo bigay ang ating katawan at ang ating kaluluwa sa pagpupuri sa Diyos na dakil. Amen. Amen! Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa, lalo din sa mga manonood sa mga timbahay. No, good morning po, blessed Sunday po sa bawat isa. No, tingnan mo nga yung katabi mo kung excited, kung blessed. No, kung pinagpala ngayong umaga ito, or depressed. Kailangan lagi tayong blessed, no meron o wala, no may problema o wala. Kailangan lagi tayong handang magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Awitan natin ang Panginoon. Tunay ang walang imposible sa Diyos. Hallelujah. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niyang gawin lahat. Kay di magtuwid mo, mahirap sa tingin
Panginoon. Pero hindi namin ito kiniklaim, O God, dahil alam namin na meron kaming Diyos, Lord, na nagpapalakas sa amin, Panginoon. Hallelujah. Kami nagpapasalamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming kalakasan, Panginoon, sa panahon ng aming kahinaan, O God. Hallelujah. Sa iyo ang aming papuri, Panginoon, ang pagsamba, O God. Tanggapin mo ito, Panginoon. Pag-gising sa umaga, naaalala ka, nasasabi ang puso ko, lumagapiling ka, umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangusap mo. Yes, Lord. Pag-isip sa umaga, naaalala ka, nasasabi ang puso ko, lumapapiling ka, umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangusap mo. Ayaw mong makulang na kapangyarihan mo. Ayaw mong makulang na kabanalan mo. Jesus, dakila ka, kahisabigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Gising sa umaga, naaalala ka, yes Lord, nasasabi ang puso ko, lumagapiling. Kami umawit sa'yo, Panginoon, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangusap mo. Ayaw mong makulang na kapangyarihan mo. Ayaw mong makulang na kabanalan mo. Jesus, dakila ka, kahisabigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw namin makulang, Panginoon. Ayaw mong makulang na kapangyarihan mo. Yes, Lord. Makulang na kabanalan mo. Jesus, dakila ka. Tanggapin ka namin, Panginoon. Hallelujah. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pumurihin ka. Buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy namin itinataas sa iyong kadakilaan, Panginoon. Maghari ka, O Diyos, sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Kami umaawit sa iyo, God. Lord, inaalay namin, Panginoon, yung aming papuri, yung aming pagsamba, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan, Diyos. Purihin ka, papurihin ka, Panginoon. Sadyang kayo pinapati, Panginoon, natapat sa habang panahon. Yes, Lord. Maging sa kabila ng ibig,
morning sa bawat isa. Purihin po ang Diyos sa umagang ito once again. Sino po nagagalak dito na siya mayroong panibagong buhay? Amen, no? For the steadfast love of the Lord never ceases, and His mercies never fail. For they are new every morning. Kaya, purihin po ang Panginoon, mind you, na bawat buhay po na ating tinataglay ay ito po ay nagmula sa ating Panginoon. Every strength na meron tayo, it is ordained or it is a gift na ibinigay sa ating ng ating Panginoon. Ang bawat umaayon na-appreciate ang buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos sa ibang salita ng Amen. 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 Pagkapala ng Diyos nagmula because He is our wonderful shepherd. He is our great shepherd. The ultimate shepherd na meron po tayo. So kaya lang, nararapat natin na ibalik sa Kanya na mayroong pagpupuri, pasasalamat, at pagsamba. Magandang umaga po sa mga nanonood. Pasensya na po kayo kung ang mukha ko ay kumili na. Maliwanag na maliwanag, nakatutok po yung ilaw ko po. Purihin po ang Diyos dahil may mga kasama po tayo ngayon. Nandito po ngayon yung tatay ni Rosmel, si Brother Roland. Amen. Purihin ang Diyos. Welcome ka, kapatid. Patayin nga natin. Okay, ako si Brother Roland po. Siya po ay taga-Cavite, napasyal po rito, dinala ng Espiritu ng Diyos. Ito po, I believe in my heart. Ito po, hindi aksidente ang kanyang pakikipag-fellowship sa atin. It is caused by the Lord. It is all because of the Lord of the Lord. By the Spirit of God, ang Spirit of God. Alam niyo po kanina, glory to God, hindi po kami nag-usap ni Pastora Mel or ni Dalit. Ba't ako'y nagulat dahil ang binasa niyo po ay Psalm chapter 23. Tumang-tugma sa ating message kasi yun po yun. This is the whole chapter of Psalm chapter 23. But before that, let's pray. Father in heaven, we believe that you gathered us, Lord, in your presence. Lord, na patuloy ka na ikaw ang magbibigay ng diwa, Lord, damdamin, ng mensahe sa iyong salita. Because this is your word, Lord. Lord, allow me, Lord, to expound, Lord, to give your words, O God, na may paliwanag ko not in the mind, not in the will, and not in the knowledge of men, Lord, but in your own knowledge, O God. Na ang scripture mo ay mapaliwanag ng isa pang salita mo, Panginoon. That the meaning of the scripture is the scripture, Lord, na makita, Panginoon, ang buong diwa, buong kapangyarihan, Panginoon. This is your word, so Lord, nararapat lamang na hindi dapat ipaliwanag ng talino ng tao, Panginoon, at ng layunin ng tao, kundi dapat ipaliwanag ng katalinuhan mo, Panginoon. And as your word says, on Isaiah chapter 55, verse 8, Lord, nang isipan ko hindi namin isipan, at ang kaparaanan mo ay hindi namin kaparaanan. Father, Lord, in all of our lives, O Lord, nais namin ang kaparaanan at ang kaisipan mo at siyang aming maibahagi, Panginoon, sa umagang ito, throughout of our life, Lord. Salamat po for permitting me, Lord, to be in your presence, Lord, as the messenger of your words, O God. I am saying, Lord, I am sending, I believe, O Lord, and I am synthesized by your Spirit. I claim it, Lord, I receive it, Lord, by the words of Jesus. Kaya po ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. And amen. Magandang umaga sa bawat isa sa atin. Please turn your Bible to Psalm chapter 23. Sino po may dalang Bible? Amen. Hindi yung high-tech na Bible, no? Hindi yung video Bible, no? But okay lang po kung wala talaga.
Bible. If you have a Bible, please turn your Bible on Psalm chapter 23. Psalm chapter 23. May isa daw pong mananampalataya. Naiwan yung pitaka sa church. Nakasakay na ng jeep, bumaba pa, nag-commute ulit, bumalik sa church. Mahal na mahal yung pitaka niya. Ano po? And then, one time, nag-church siya, naiwan niya yung Bible. Nakasakay na ng jeep, naalala niya, naiwan yung Bible sa church. Alam niyo po sabi ng mananampalataya ito, di bali na lang, hindi naman mawawala yung Bible. Ano po? Alam niyo po, bigyan natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Pag wala kayong Bible, ibenta niyo ang bahay niyo, bumili kayo ng Bible. Amen. Ano ba? Ganyan po kahalaga dapat as His follower. This is the love letter of God sa atin po. Ito po yung katotohanan ng salita ng Diyos. As His word on Joshua chapter 1 verse 8, sabi niya po kay Joshua, dilidilihin mo, basahin mo, pag-aralan mo, araw at gabi. So that sa bawat text na ating babasahin ng His word, makita natin ang kapaliwanagan. Ano po? Makita natin ang kapaliwanagan na sinasabi ng Diyos nang sa gayon ito po'y may paliwanag ng Diyos sa bawat diwa at sa bawat isipan po ng bawat isa sa atin. Amen. I read, please, be with me. Psalm chapter 23, si Yahweh ang aming pastor, hindi ako magpupulong. Pinapahimlay niya ako sa lutiang pastulan at inaalay niya sa tahimik ng batiso. Pinapanumbalik ang aking kalakasan. Verse 3. At pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking paramalan ang kanyang pangalan. Dumaman ako sa madilim na libis ng kamatayan. Verse 4, anyway, ito po ay laging ginagamit. Marinig natin sa loob ng ospital, marinig natin sa mga lamay po, marinig natin sa mga necrological or funeral service. Dahil the word is, dumaan man ako sa libis ng kamatayan. But the real meaning of this is about our life, sa buhay natin. Upang tayo tumatag sa ating buhay at lumakas sa ating pananampalataya. This is the word of God na ibinibigay sa atin. Though I walk into the valley of shadow of death, I will fear no evil. For thy rod and thy staff, they comfort me. Pinapaalala sa atin kung paano tayo ginagabayan ng Diyos. Pinapaalala sa atin kung paano tayo pinapagbabayan, pinapalakas ng ating Diyos. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong patatakunan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Verse 5, pinag-aanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, lang isa binubuhos. Sa aking salo, pinagpapalay lubos-lubos, pagpapalay lubos-lubos. Verse 6, kabutihan at ibig mo sa aking di magkukulang. Siyang nakakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh, mananang. Amen? Sa bahay ni Yahweh, meaning in His own presence, sa piling ni Yahweh. Sino po ang gusto manatili lagi sa piling ni Yahweh? Salamat sa isa na gusto manatili lagi sa piling ni Yahweh. You know, kapag ginugusto mo yan, you are always dwelling in prayer. You are always having your devotion because you love Jesus. Gusto nyo bang mag-motivate? Alam niyo po, as a Christian, as a believer, as a follower of Christ, as a baptized Christian, na meron tayong yielded life, surrendered life sa Diyos. Kung gusto natin ma-motivate, read the Word of Jesus. Love the Lord. That is the greatest motivation natin makakamit. Not the words of men. Siguro, pansamantala, ma-motivate ka ng salita ng tao.
But the motivation na bibigay at dadalhin sa iyo ng salita ng Diyos, this is eternal. John 17:17, ibukod mo kami, papadalin mo kami ng iyong salita dahil ang salita mo ay katotohanan. Kapag naalaman mo ang katotohanan na natin Kristo, wala ka nang ibang katotohanan pang hahanapin. Ibig sabihin, you are motivated. Wala ka ng kapayapaan pang hahanapin. Wala ka ng kasapatan pang hahanapin. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Hindi ka nag-aalala because you are motivated. You are synthesized. You are saturated by His Word. Sabi nga, bago kayo isang maging lingkod ng Diyos, or bago kayo isang maging missionary, or pastor, or teacher of His Word, you must be saved. Yan ang number one. You must be saved. And then pangalawa, you must be serving. Pangatlo, you must be synthesized. Sensitive ka sa paunawa ng salita ng Diyos. Sensitive ka sa mga bagay na gusto ng Diyos. Sensitive ka sa mga pinagagawa sa iyo ng Diyos. Sensitive ka, especially on your appointment at responsibilidad mo na dapat mong gawin sa Diyos. You are having a synthesized spirit. Pang-apat, you must be saturated. Ibig sabihin, meron pang buhay na isinuko sa Diyos. There is a selfless life na hinahanap sa iyo ng Diyos. Na ang buhay mo hindi mo na buhay. Galatians 2:18. Philippians chapter 1, verse 21. Kung ako may buhay, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. For me, to live is Christ, and dying is gain. And to die is gain. Sa akin, ang mabuhay ay si Kristo, kung kaya ang kamatayan ay kapayapaan. That is a selfless life. Meron kang buhay na isinuko kay Kristo. Pero kung pinaglilingkuran mo si Kristo, like King David, David said, lupo sa kanyang salita, kung pinaglilingkuran mo ang Diyos ng kataas-taasan na si Yahweh, na sarili mo pa rin ang nasusunod, na yung term mo pa rin ang nangyayari, yung panahon mo pa rin ang nangyayari, talino mo pa rin ang nangyayari, hindi ko ako may sabi, King David, hindi mo pa talaga sinusuko ang buhay ko kay Kristo. We must have a selfless life, a self-surrendered life. Bago mo sabihin, the Lord is my shepherd. Bago mo sabihin, Nangangaral, chapter 5, na bago ka pumasok sa bahanan ng Diyos at bago ka mamako sa Diyos, pakaisipin mo munang maigi. Alalahanin mo na ang pinapangakuan mo ay nasa itaas ng langit at ikay nakatungtong lamang sa lupa. That is Mangangaral, chapter 5. Shame on me. Shame for all of us. Kung ang mga panapangako sa Diyos ay hindi mo mangyayari. Wala namang lokohan dito. Maaaring ang tao lokohin natin. But the Almighty and Sovereign God, wag na wag natin gagawin yun. Huwag natin lolokohin ng Diyos. Dito nyo lang maririnig yan. Huwag ninyong lolokohin ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay di na pamibiro kay naman. He is the God of order. He is the God of order. Sapagkat ang Diyos ay di sinungaling at nagpapakumpik-kumpik sa kanyang pinakangako. He is sovereign. Bago natin sabihin that the Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. Bago natin sabihin, gawin. Think twice. Think thrice. Think every time. Sabi nga po,
May kasabihan, ano po, ang matalinong tao bago magsalita ay iisip muna. That is the application. That is the application. Bago ka makapag-usap sa Diyos, pakaisipin mo munang maigi. Dahil alam niyo po ba, yung pinumustra nating katalinuhan, yung nalalaman nating katalinuhan, ay hindi pala katalinuhan sa harap ng Diyos. Yung iniisip nating kabanalan, na banal, nakikita natin banal siya, ay hindi pala kabanalan sa harapan ng Diyos. More than that, more than that. Ang kabutihan, kabanalan, katalinuhan, kabutihan na nasa Diyos. Na nasa Diyos. Alam niyo po ba, nung binababatig ng banal na Espiritu yan, iyang-iya ako sa Diyos. Ako, sino ba ang tao ang magmalaki sa harapan ng kanyang Diyos? Wala namang nagpagmamalaki sa harapan ng Diyos. Sabi nga po ni Apostol Pablo, kapag ikay nagmamayabang at nagmamalaki sa harap ng Diyos, para kang sumikat at sumipa sa isang matulis na bagay. That is the reality. Reality. Without that, John 15:5, we are nothing. We are nothing. Wala tayo. Wala po tayo. Psalm 23, this is the most quoted text in the Bible. Meron po siyang 6 verses. Psalm 23, verse 1 to 6. 6 verses and 118 words. Pinamit po ninyo yung words. 6 verses and 118 words that meet us in times of need. But not just in times of need, hindi lamang sa oras ng pangangailangan. This word, the Lord is my shepherd, or Psalm 23, meet us. Kung may mga bagay tayong nalilimutan, kung tayo ay lumalabas beyond the line na dapat natin ipaglingkod sa Diyos, ipinapaalala sa atin ng salita ng ating Panginoon. He is your shepherd. He is your guidance. He is your leader. That's why shepherd. Siya yung tagapag-alaga. Itong sinabi niya kay Pedro, Peter, do you love me? Maske, my lamb. Alagaan mo at ingatan, pakainin mo ang aking mga lupa. Maske, my lamb. Maske, my lamb. Feed my lamb. Tend my lamb. Alagaan mo. Alagaan mo saan? Into my own green pasture. What is our green pasture? This is the Word of God. Na dapat tayo laging kumakain spiritually sa salita ng ating Panginoon. Na lagi tayong nabubuhay, for in Him we live and move and have our being. For in Him we move and live and having our being. Acts 17:28. Na tayo nabubuhay sa Kanya, na tayo kumikilos ng dahil sa Kanya, na tayo gumagalaw dahil sa Kanya, at ang buo nating pagkatao ay nabubuhat na kakamit natin ng dahil sa Kanya. We are changing from glory to glory. We are changing from day by day. At paano kang nagpapanibagong anyo? Paano ka nagpapanibagong ugali? Paano ka nagpapanibagong katayuan? Paano ka lumalakas sa iyong pananampalataya? Ito'y sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pabanalinin, bukod mo kami ng iyong salita, sapagkat ang salita mo ay katotohanan. Alam niyo po, ang isang mananampalataya, kapag unti-unti at araw-araw niyang nalalaman ang katotohanan ng Panginoon, binabago ang kanyang pagkatao. Binabago ang kanyang gawin. Kasi ang mundong ito, hindi po tayo kayang baguhin. Oo, pwede
pwede tayong baguhin, but into a negative side or attitude. But ang salita ng Diyos, patuloy tayong binabago from glory to glory ng ating paglilingkod. That is His word. For I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through by me. Sa pamamagitan lamang ng salita ng ating Panginoon. Marinig natin sa mga ospital ang salitang ito. Marinig natin ng funeral services. Kaya matulad ng sabi ko kanina, at ang Psalm 23 ay pala, this is a very familiar. Ito po ay sikat na talata sa Biblia. If you will, ano po? Sino po nakakabisado ng Psalm 23? Psalm 23. For the pastors. Wala. Wala. But at least we are familiar in this text, in this book, Psalm 23. Ito po yung diwa ng Panginoon. Dito po napapatunayan at ating mababasa yung salita niya in Hebrews chapter 13:5 that I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iiwan at hindi ko kayo pababayaan. Anyway, who's the author of Psalm 23? Who is the author of Psalm 23? Sino po sumulat? Please, pakilakas. King David. King David. Ano ba? King David, number one, King David is presenting the shepherd. Verse 1. Hindi niya lang basta-basta sinulat to. Hindi lang niya basta-basta, hindi lang siya basta-basta kumuha ng ballpen, ng papel. But ito yung pinaunawa sa kanya ng Espiritu ng Diyos. 2 Corinthians 3:16. Pinaunawa sa kanya ng Espiritu ng Diyos. Pinapatid, pinaalam. Sinabi, ipinaramdam, pina-experience sa kanya ng Diyos that King David, I am your shepherd. King David, I am your leader. King David, you are my sheep. King David, I am your strength. And King David, I am your shepherd. Shepherd. The Lord is my shepherd. This is not just a simple word na dapat nating binabanggit. But dapat nating banggitin ito with a strong faith. With courage, with mind, at mayroong pananampalataya. One time, sa buhay ni David, David had been a shepherd. Bago siya anoint ni Prophet Samuel, ano po ang trabaho ni David? He is a shepherd. Inutusan si Prophet Samuel, pumunta sa bahay ni David, and then hinanap si David ni Prophet Samuel. To make the long story short, po, at sinabi ng kanyang ama, wala rito, may isa pa akong anak. But wala siyang quality na magiging hari ng Israel. But sabi ni Prophet Samuel, anyway, nonetheless, tignan natin. Gusto ko makita siya. And nung makita ni Prophet Samuel, si David, siya na nga yung sinasabi ni Yahweh. And then Prophet Samuel, anointed David, pinanong siya to be the next king of Israel. And sino po yung hari? Pangkasalukuyang hari on that time? King Saul. King Saul. Dahil si Yahweh hindi na nalulugod sa ginagawa ni King Saul, kailangan niya magtayo
Isang hari na sumusunod sa kanyang puso. He is a man after God's own heart. And that is David. Hindi nangunguna sa salita ni Yahweh, matamang nakikinig sa salita ni Yahweh, at matamang sumusunod sa salita ni Yahweh. He is a man after God's own heart. Hindi lamang po si David ang pwedeng maging a man after God's own heart, but pwede po isa dito sa atin. Kung tayo matamang nananampalataya, nakikinig at sumusunod sa salita ng ating Diyos, pwede tayong kabiliwan ng ating Diyos like David. That's David. Once he is a shepherd, once David had been a shepherd, now he pictures himself as a sheep. Tinitignan niya ang kanyang sarili. May gumalaw yata doon. Tinitignan niya ang kanyang sarili bilang isang tupa na merong nag-aalaga. And who is this shepherd? Sino po yung shepherd na tinutukoy niya? Sino po yung shepherd na tinutukoy niya? That is our Lord. Lord, may bulungan ba tayo? Pwede pa kayo bulong muna to? Sino ba ang gulang nito? Ano po? The Lord is his shepherd. Wala ko sa linya ko. He's great and wonderful shepherd. Sa atin ba, pwede ba natin pagmalaki that the Lord is our shepherd? Can I hear amen? Amen. He's our shepherd. Lord, you are wonderful. On Isaiah chapter 53, verse 6, without this great shepherd, sabi ko rito, please turn your Bible on Isaiah 53:6. Kung wala itong pastol na ito, 53:6, sabi ko rito, ang aking sabi nga on Isaiah 53:6, kung wala itong pastol na ito, tayo pong lahat ay magkakawatak-watak. We are wayward in our own. We need a shepherd. We need the guidance of this shepherd that David is mentioning. Basahin ko lang po on Isaiah chapter 53, verse 6. Ito ang kalagayan ng isang tupa, ng isang mananampalataya na wala ang Panginoon. Anyway, sinabi na ng ating Panginoon on John 15:5 that apart from me, you can do nothing. Kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Please kindly close the gate. Wala kayong magagawa. Isaiah 53:6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Inahiling tulad ng isang mananampalataya, isang tao na kung wala ang Panginoon, ang kapares natin ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lahat, ngunit ipinagaw ni Yahweh sa Kanya ang kaparusahan, tayo ang dapat tumanggap. Namatay ang great shepherd na ito para sa ating lahat, para sa ating mga kasalanan, and for us, of course, to have eternal life. There is a very good shepherd. Please turn your Bible on John. Nais ko lang pong
bigyan ng paliwanagan pa, ito is for John chapter 10, verse 7. John 10:7, si Jesus ang mabuting pastol. Kaya muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. He is the only door. He is the only way. He is the only truth. Na kung kayo mananampalataya, wala ka ng ibang iisipin pa, wala ka ng ibang dapat alamin pa, kung hindi ang kaparaanan, kundi ang kalooban ng ating Panginoon sa iyong buhay. Hindi yung kalooban ni pastor, hindi yung kalooban mo. At gustong sabihin dito ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo, ang kalooban ko ng aking Amang nasa langit ang dapat ninyong ginagawa. Kaya muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, let me remind you or mind you. Ako ang pintuang dinaraanan ng tupa. What is the door? The door is His will. The door is His righteousness. That's why He is Jehovah Tsidkenu, Jehovah in Kadesh. That the Lord is my righteousness. That the Lord is my vindicator. Without the Lord, malabo ang pakawanin ng Diyos sa iyong kasalanan. Hindi ka ma-justify. And even hindi ka pwedeng lumundag doon sa sanctification. Hindi ka pwedeng pabanalin ng Panginoon kung hindi ka muna nag-justify. Kung hindi ka muna naging nakatwiran sa harapan ng kanyang Ama, bago mo tanggapin ang pagpapabanal ng Ama, at bago mo malaman at maunawaan ang salita ng ating Panginoon. You must be justified by His own righteousness. You must be vindicated by His own will and by His own power. That's why He is the door. That's why siya ang pintuan. Verse 8, ang mga nauna na sa akin ay magnanakaw. Mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. So kung kapares ng sinasabi ni David, on Psalm 23 verse 1, that the Lord is my shepherd, wala siyang ibang pinakikinggan. Wala siyang ibang sinusunod. Wala siyang binibigyan particularly ng kanyang oras at panahon. Kung ating sinasabi sa ating sarili that He is our shepherd, we must rely on His words. We must abide on Christ. At hindi siya nakuhili kung kanina-kanina. Kasi Diablo may bumulong yan. Amen? Amen. Mahilig sa watain ng salita ng Diyos. Meron siyang sariling agenda. And this agenda is through eternal damnation. And the agenda of our Lord is eternal life. That I have come to give life. And life to the fullest. Kaya nga dapat lagi nating sinusunod, pinakikinggan ang salita ng ating great shepherd. The shepherd of David. Ang mga naon ay mga tulisan. Ang mga naon ay mga magnanakaw. Magnanakaw ng kaligtasan. Magnanakaw ng katotohanan na nakay Kristo. We must rebuke the teaching. At sabi nga on 1 John, 2 John, kung may lumapit sa iyo na hindi si Kristo at ang katotohanan ni Kristo at ang pagka-Diyos ni Kristo ang tinuturo, ano ang sabi? Huwag mong kakausapin. Layuan mo.
so that Jesus will be our shepherd. David is presenting a shepherd. He's the great shepherd. He's the good shepherd. He's the reliable shepherd that we may ever had. Siya lang may ever had. Siya lang. Christ alone. Solos Christus. Christ alone. No one, nothing can replace the truth of Jesus. Because the truth of Jesus is the absolute truth. The absolute truth. Wala nang ibang kata. If you don't know Jesus, you don't know the truth. Natataranta ka, ano ba katotohanan dito? Kung alam mo ang katotohanan ni Jesus, wala ka ng ibang katotohanan na nahanapin. Hindi ka na makikinig sa mga tulisan, sa mga magnanakaw. Ano nakakatawa doon? Wala naman. Ano nakakatawa? David is presenting. Verse 1, verse 1 through 5, balik tayo sa, I believe na nabasa po ninyo, huli yung John chapter 10, verse 7 and 8. Balik po tayo sa Psalm 23. Verse 1 to 5. It says on verse 2, pinapahingan niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na baptisan. That is our devotion. Ang tao kaya magulo ang isip, he is not having his devotion. Kaya emotional yan kasi hindi na devotional yan. I don't know sinong pastor nagsabi niyan, but hindi ko po sinabi yan. Nakot ko lang ito. Ang taong walang devotion, ito ay emosyon. Emotional. Puro problema ang iniisip. Puro mga bagay sa mundong nasa isip. Why not having Jesus in your life? Pinapanumbalik, verse 3, ang ating kalakasan. Philippians 4:13, that Jesus, that I can do all things through Jesus because He gives me strength. Kapag malakas ang spiritual mo, automatic malakas ang physical mo. Yan po ang lagi kong sinasabi kay Pastor Amel. Bakit Pastor, ikaw, hindi ka parang hindi ka nagkakasakit, Glory to God. Kasi alam niyo po, one way na dapat lumakas ang ating katawan, we must have the strength of Jesus. And that strength that I am talking about is His Word. Is His Word. Maybe reality, we must admit, we must take reality na tayo ay nagkakasakit, physical, because we are living this simple world. Apektado, even ang pinakamalalim na Kristiyano, apektado ng kasakitan at problema. But we must have the peace of Jesus. John chapter 16, verse 33, in this world, you may have trouble. You may have tribulation. You may have suffering in this world. John 16:33. But do not worry. Hindi po yan optional. That is a commandment. That is imperative. Na sinasabi sa atin ng Panginoon, you must have my peace. That is imperative. Taglayin ninyo ang aking kapayapaan. Kung hindi ka nananalangin at kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, paano manunumbalik ang iyong kalakasan? Paano mo sasabihin as Apostle quoted on Philippians 4:13 that I can do all things through Christ because He is my strength. He is my strengthener. Magagawa ko lahat ng bagay sa pamamagitan ng lakas na dulot sa atin ng Panginoon.
that is imperative. Every words na sinasabi sa atin ng Panginoon, that is imperative. The rest is commandment na dapat natin gawin. Kaso hindi ka masunurin. Hindi tayo masunurin. Lagi tayong mahinga. Apart from me, you can do nothing. Alam niyo po ba, nung makita ko sa Galilee, on their times and also in the future times ng Israel na yun, yung mga shepherd, hindi pala, hindi pala dadalhin mo lang yung tupa mo ron sa burol, na kabundukan. Makikita mo yung kabundukan nila, no? Napanood ko ito sa YouTube, pinapakita ko. Yung burol na pinagdadala sa mga tupa, puro lupa, puro bato. Like Mount Moriah. At ang trabaho pala ng shepherd na to ay hanapin yung mayayabong na damuhan. At kapag nakakita siya ng isang tumpok na damo dyan, titignan pa ng shepherd, lilinisin yung tumpok-tumpok na damo dyan bago niya ipakain doon sa kanyang tupa. At hindi basta-basta umaagos na tubig. Hahanap pa ng bukal ang shepherd na ito o hubukay upang makainom yung kanyang mga tupa. That is our Lord. Alam niyo ba, ano yung kabuhan at lupa sa atin ay binigay ng Diyos? Ito yung ating kasalanan. And the Lord as a shepherd, namatay siya para sa atin. For us to have His green pastures. For us to have His words. Para tayo kumain, lumakas, spiritually. At ating magawa lahat ng bagay para sa Panginoon. John 10:11 is the good shepherd who died for us. John 10:11, please jot it down. Pakisulat po ninyo, He is the good shepherd who died for us, John 10:11. And also He is the great shepherd who is risen for us in Hebrews 13:20. Alam niyo po, ang central belief of Christianity is through His resurrection. Because He is our high priest. Kung babasahin niyo the book of Hebrews, minimension dito all about Jesus as our high priest. He is our high priest. Let us all imagine, kung ginabuhay ang Panginoon na maguli, asa maya tayo? Asa na ating pananampalataya? Wala. May buhay na walang hanggan ba tayo? Wala. Napatawad ba tayo sa ating mga kasalanan? Wala. On Hebrews 4:16, siya ang namamagitan ngayon as our advocator. Kaya sabi, patuloy tayo lumapit sa trono at tabag ng biyaya ng Diyos. Sapagkat si Kristo ang namamagitan sa atin. Para tayo magkaroon ng mapatawaran sa ating mga pagkakasala. He is the great shepherd who is risen for us. And also is the chief shepherd who is coming for us. At siya rin po yung shepherd or king of kings or lord of lords na muling babalik sa atin. That is our shepherd. Pinaliwanag, sinabi, tinubok ng puso ni David, I believe in my heart, sa akin lang po na si David is not just only king, but he is also the prophet of God. You know what is the meaning of prophet? The meaning of the prophet is naunawaan niya ang isip ng Diyos at nararamdaman niya ang tibok ng puso ng Diyos. Even si David bumagsak sa adultery ni Bathsheba. Nagsisi, nanalig, nanampalataya, minahal si Kristo sa buhay niya.
That's why nagbalik ang kanyang joy of salvation. Joy of salvation. And of course, number 2, that Jesus is our providing sheep. Providing sheep. Pastor, lagi ako nangihina eh. Pastor, parang gusto ko nang munang magpahinga. Nakalulungkot, no? Kasi hindi po ako nasisiyang sa paglilingkod ko eh. Wala pong perfectong church. Wala pong perfectong iglesia. And mind you, we are the church of God. Ang bawat isa sa atin ay we are the church. At itong inuupuan ninyo, tinatayuan ko. Ito lamang yung lugar upang i-gather ng ating Panginoon ng bawat church. I believe in my heart that this is the sanctuary of God. Alam niyo po ba kung anong dapat ang naririnig sa loob nito? The word of the shepherd. Makikita po yan sa sitwasyon at katayuan ng bawat church, bawat isa sa atin. Gusto ba natin manatilit makita ang kabanalan sa lugar dito? Make it yourself, and I will make mine. Always dwell in the Word of God. Always dwell on prayer, praying. Kasi nahanap natin, Pastor, gusto ko makita yung sacredness. Pastor, gusto ko yung marinig talaga at maramdaman ng puso ko yung mensahe. Gusto ko mag-motivate ako. You know what is I, me, myself? On Romans chapter 7, alam niyo po yun, kung ano yun? That is flesh. Flesh. Kaya tayo narito as a church upang mabigyan natin ang papurihan at kaluguran ng Diyos sa buhay natin. Can I hear it again? Walang iba. Hindi ako, hindi kayo mabibigyan ng kaluguran. Kundi ang Diyos. Actually, wala naman tayong mabuting gawa without Jesus. Hindi ka matalino, hindi ka magaling. Hindi ako matalino, hindi ako magaling. Sabi nga ni John the Baptist that I must decrease, that He must increase and I must decrease. That He wants more of you and less of us. That is John the Baptist. Ni tagapagdala ng iyong panyapat o ng iyong sandalya sa hindi dapat because sa akin lang, wala naman ako. Hindi ko po kayo baguhin ang buhay niyo. Wala po ako dito upang baguhin ang buhay niyo. It is just one delegation na tinanggap ko sa Diyos. Ang sabihin lamang ang salita niya sa inyo. Ang Diyos ang magbabago ng buhay niyo. Hindi ako. It is up to you kung susunod kayo sa salita ng Diyos na naririnig niyo sa akin. Hindi po ako. Hindi si Pastora. Kung sasabihin mo sa iyo, kaya mo bagoy buhay mo, Sister Rafi. Ano ako? Ano ako? Mayabang. Just one delegation, tinanggap ko sa Panginoon. It is to present His Word. Hindi ko kayo kayang payamanin. Hindi ko kayo kayang pamanalin. Kundi kaya ko sabihin sa inyo ang salita ng Diyos. Sumusunod lang ako sa how God delegated me. Hindi si Pastor, hindi si Pastora. Kayo ang magbabago sa sarili niyo. Through the Word of Jesus. That's why providing for the sheep. Ang sabi ni David, Lord, bumagsak na naman ako sa pagkakasala. Panginoon, bumagsak ako sa adultery with Bathsheba. But dumating yung moment, time of my life, na pinuntahan ako ni Prophet Nathan. Through the Word
sa salita ni Lord through Prophet Nathan. Binago si David, nalungkot si David sa kanyang buhay, even he is saved, even he is the man after God's own heart, may kalungkutan siya. Ang sabi ni David, Lord, I lost the joy of my salvation. Pag ang Kristiyano, maraming hinahanap, nagdidemand kay Lord. Kamustahin mo ang joy of salvation niya. Baka kailangan mo muli ng provision ng salita ng Diyos. At nang humingi ng tawad si David, hinubad niya ang kanyang korona, hinubad niya yung kanyang kasuotan bilang hari, nagsuot ng sako, lumuhod, naligo ng abot, humingi ng tawad. That is the very time na muling ipinalik ng Diyos sa kanya. Ipinrovide ng kanyang shepherd yung nawalang joy sa kanyang kaligtasan. That is danger. Kapag sa isang mananampalataya, nawala yung kagalakan ng kaligtasan sa kanyang buhay, wala siyang ganang manalangin. Wala siyang ganang magbasa ng salita ng Diyos. At sa amin ni Pastora, kapatid, nanalangin ka na ba? Kapatid, nag-family devotion na ba kayo? Kapatid, nagbasa na ba kayo ng salita ng Diyos as one? As individual? Hindi naman kayo paparusahan ni Pastor at ni Pastora kapag hindi pa kayo nananalangin, kapag hindi pa kayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi po kami ang lugi. Sino ang lugi? Sino ang lugi? Hindi tayo na-provide nitong shepherd ni David. Kung malayo ka sa salita ng Diyos at kung hindi ka nagpipagniit sa pamamagitan ng pananalangin, walang magagawa ang Diyos sa iyo. You must read the Word of God. Paalala ko sa inyo. You must always dwell on praying. Para natin makuha yung kalakasan ni Kristo. Para tayo ma-revive. Pastor, gusto ko yung mensahe about revival. No! Hindi na natin kailangan gumawa ng program about revival. Makinig sa mga motivational speaker. The only thing na nasabihin ko sa inyo, read the Word of God for us to be motivated. The greatest motivation that we will have is through the Word of Jesus. Through the Word of Jesus. Kapatid, hindi mo kailangan ma-motivate. Ang kailangan mo ay ma-sanctify. Ibukod mo kami, pabanalin mo kami ng iyong salita, sapagkat ang salita mo ay katotohanan. We must sanctify. You know, my dear brethren, the word sanctification, it is a lifelong process of renewing one's soul. Kailangan ma-renew ang kaluluwa mo through His Word. Magtataka ka kay Pastor, ang bagay ng improvement. Hindi. Lagi ka lang nag-dwell sa salita ng Lord. Tataka kayo kapatid. Kasi kapatid, parang naninibago ako sa Kanya, no? Kasi nasa-sanctify yan eh. Alam niyo po, to God be the glory, alam na alam po kung sino man nagbabasa ng Bible na nanalangin. Kasi the way He speak, the way He moves, ibang-iba eh. Ibang-iba. Gusto niya kasi laging namomotivate ang mundo eh. Gusto niya kasi laging namomotivate ang salita ng tao eh. Pero iba kapag namomotivate ka ng salita ng Diyos. Iba ang galawan eh. Diba? Iba ang salita. Iba ang pagrespeto. Diba? Iba eh. Alam mo yan eh.
Madidismaya ka na lang minsan. Lord, please help this believer. Lord, please help this person. Sana one day, huwag mo siyang ipasok into the University of Hard Knocks. Nalubusan kanyang mahalin, maunawaan sa pamamagitan ng isang napakasakit na experience. Lord, paunawa mo na sa kanya right now in the name of Jesus na maunawaan niya that he or she needs you. Kailangan niya ang salita mo. Kailangan niya ang salita mo. Kailangan natin ang salita mo. And you shall know the truth, and the truth will set you free. John 8:13. At malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Anong katotohanan niyo? John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Wala tayong ligtas, mga kapatid ko. Kailangan talaga natin magpasalamat. To be His faithful believer, we must always dwell on His Word. Alam niyo, itong message nyo ito, napakahaba. Kasi pang ano po ito eh, pang seminar. Pwede umabot po ng 5 oras. Believe me, my dear brethren. But sa biyaya niya, tayo po ay 3 oras lamang makikinig. Amen? This is presenting the shepherd. Pinresent ni David yung kanyang shepherd. Ipinakita ni David how his shepherd provided him. Saan po tayo pinalalakas ng Diyos? Sa salita ni Kristo. Sa salita ni Kristo. Nakalimutan kong sabihin, sana yung mga mates, may dala kayong ballpen at papel, dahil mamaya po, pag nag-gather tayo, tatanungin ko sa inyo yung mga intros name ko. Diba? And then the last is preparing for eternity. Anyway, this is the glorification of Jesus. Maraming natatakot ipaliwanag the book of Revelation, but ang katotohanan, it is the glorification of Jesus. Magmula verse 1, Revelation 1:1, hanggang sa Revelation 22, verse 1, mababasa natin, it is all about the blessing of Christ. Sa mga pinalakas ni Kristo, sa mga pinalaya ni Kristo, sa mga pinatawad ni Kristo, at sa gantimpalang ibibigay ni Kristo kapag ang ating Panginoon ay kasama na natin. It is about the glorification of Christ. It is about kung paano ka nag-prepare o inihanda mo ang sarili mo. You know what is the meaning of life? Ano ba kahulugan ng buhay? Alam niyo, pinakamataling na tao, tinanong about the meaning of life. Albert Einstein, hindi niya nasagot. Pero isang great philosopher sa India, sinabi niya, life. It is a moment na tayo makapaghahanda ang patungo doon sa everlasting life. At kung wala kang shepherd, kaparis ng shepherd ni David, hindi mo kayang ihanda ang kinabukasan mo through eternity life. Eternal life. That's why our Lord says in His Word, John 14:6, for I am the way, the truth, and the life. He is the only way, the truth, and He is the only life. Hindi mo kayang ihanda yung kapatid. Baka nga paglabas mo dito,
Kung wala yung shepherd na ito, malinsad ka na. Isaiah 53:6. Mag-gone astray na tayong lahat. Magkanya-kanya tayo ng lahat ng daan. Magkanya-kanya tayo ng kaparaanan. This is the best text, Isaiah. Or Psalm 22. It reminds us of the Lord. It reminds us of the Lord. Make David shepherd your own. Ito po yung advice ni David. Make my shepherd your own. Make the Lord your own. Ulitin ko na naman. Mahalin mo ang Panginoon. And this is commandment of Exodus chapter 20. Love the Lord. Mark chapter 12, verse 30-31. Love the Lord with all of your heart and soul and strength. Kung hindi mo kayang mahalin ang Panginoon, hindi mo malalaman at mararamdaman ang tunay na lakas ng pananampalataya. Kung hindi mo kayang mahalin ang Panginoon, hindi mo magagawa ang mga bagay na gusto niyang ipagawa sa iyo. That's why tinanong niya si Pedro, Peter, do you love me? Yes, Lord. Ang sabi ng Panginoon, maski my love. Ibig sabihin ng Panginoon, kung mahal mo ako, gawin mo ang mga iniutos. Hindi mo ako dapat mahalin ng higit sa iyong bangka, sa iyong lambat, sa mga tinataglay mo sa mundong ito. If you love me, ang hinahanap ng Panginoon is agapaw, the highest and noble love na inaasahan sa atin ng Panginoon. Noblest love. This is the love. No. So in order for us to prepare our own eternity. Number 1, David presenting his shepherd. Number 2, providing for the shepherd. And number 3 is preparing for eternity. This is David's shepherd. This is David's shepherd. This is his great shepherd. Good shepherd. Na meron si David. At sa akin pagwakas, at sabi po ni Charles Spurgeon, while I am here, I will be a child alone in my God. While I am here, I will be a child alone in my God. The whole world will be His house to me. And when I ascend unto the upper chamber, I shall not change my company, nor even change my house. I shall only go to dwell in the upper story of the house of the Lord forever. Forever. We must remain, we must abide in the Lord forever. Lagi tayong nasa Diyos, nasa Panginoon, at lagi natin ginagawa ang salita ng ating Panginoon. Yes, Lord. Lord is God, and Lord, we declare that you are majestic, O God, sa bawat namin buhay, Panginoon. For reminding us, Lord, that you are our great shepherd. We thank you, Lord, for the presence of each one, O Lord, na narito, maging sa mga nanonood. Lord, we believe na ang aming mga puso ay bisan upang binabanal, Panginoon, sa iyong salita. Lord, we are not talking about the wealth of this world, but we are talking about, we are promoting about the wealth, Lord, na nasa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng spiritual na kaglawaan throughout our lives, Lord. Throughout ang aming pananampalataya, Panginoon. Salamat po. We claim, Lord, we receive that Jesus is our shepherd. We receive, Lord, that Jesus is our shepherd. I receive, Lord, hanggang up to the chamber of my heart, Lord. I declare that Jesus is my shepherd. Salamat po, Panginoon, sa panahon na aming ginugol. Sa araw na ito, Panginoon, turuan mo kami na hindi lamang linggo, Panginoon,
time, every day, Lord, every moment ng aming mga buhay, naaalala ka namin, Panginoon, because we love you. We love you, Lord. Salamat po, Panginoon, for your blessings of word of God. Lord, I declare that you are mighty, almighty sa aming buhay. For this week, for in Christ's name, we pray. Sa umaga po sa aking trabaho. Amen. Tayo pinadako sa ikalawang bahagi ng ating pananampalataya. Ito po ay ang ating magkakaloob ng ating mga handog. Sabi po dito sa Genesis, chapter 35, verse 1 to 3. God said to Jacob, "Go to Bethel at once and live there. Build an altar to me, the God who appeared to you when you were running away from your brother Esau." Verse 2, sabi po, "So Jacob said to his family and to all who were with him, get rid of the foreign God that you have, purify yourselves, and put on clean clothes." At sabi po sa verse 3, "We are going to leave here and go to Bethel, where I will build an altar to the God who helped me in times of my trouble and who has been with me everywhere I have gone." Paano po pinagpala ng Diyos si Jacob? No? Maraming pagkakataon kasi si Jacob dinadaya ng kanyang ina. Sino dito yung nadadaya lagi ng kapwa? Naalala mo nga? Maraming pagkakataon sa buhay ni Jacob, sumusunod siya sa Diyos, pero parang hindi sumusunod yung agos ng panahon sa kanya. No, may word na mundo eh. Laging malas. Pero sa mga Kristiyano, wala akong word na malas. Paano pinagpala ng Diyos si Jacob? Maganda sa version ng Tagalog. Sabi rito, binasbasan ng Diyos si Jacob sa Bethel. Sinabi ng Diyos kay Jacob, pumunta ka sa Bethel, doon ka manirahan. Una, ang utos ng Diyos, sabi, you must build an altar. Sino dito yung everyday merong building of family altar? Yan po yung unang susi ng pagpapala ng Panginoon. Sa buhay ni Jacob, ito yung una niyang ginawa. He built an altar. Pumunta siya dun sa Bethel. Ano po? Nagkaroon siya ng sacrificial offering. He offered his life. No? He gave the portion. All the portion belongs to God. Nagkaroon siya ng pananalangin. Nagkaroon siya ng worship. At sabi po dito, nagkaroon siya ng meditation of God's Word. Pasensya na, medyo pinapapos na ako. Nag-chest pain po kasi ako. Ayan, number 2. Ano yung pangalawang ginawa ni Jacob? Sabi, he gave rid of foreign God. Sino dito yung ang isip niya nandoon sa mga idolatry ng mundong ito, nasa bigas? Wala pa yata ang lalaman mamaya yung kaldero. Wala pa kami ulam. No? Yung aking, hindi ko mataas ng kamay. Wala pa akong ulam mamaya, kahit wala sa akin nag-ataas ng kamay. No? Wala naman yung gusto ko. Ako magbayad ng kuryente, mapuputol yung tubig ko. Ano ba yung gagawin ko? Pupunta ako doon kay kapatid, pupunta ako sa ganon. Hindi na ako mag-church, uunahin ko muna to. Kasi kasuhin ko muna to. Ang dami-daming laman ng isip. No? Ito muna yung gagawin ko. Mas mahalaga ito. Dapat ito muna, ito muna, ito muna. Ano yung naging susi sa buhay niya ko? Bakit siya binles at binasbasan ng Panginoon? Isinantabi niya muna ang mga bagay sa mundo. Sabi lahat
sakit na nararamdaman mo, yung digma na kinakaharap mo, santabi mo muna yan. Santabi mo muna yan. And allow the Lord to build an altar in your heart. And let your life be a sacrificial offering to God. Amen ba? Amen ba? Ito yung ginawa niya ko sa kanyang paghahandog sa Panginoon. Ang sabi, purify yourself. Purify yourself. Minsan bumabagsak tayo. Minsan nakihina tayo. Minsan pumapalpak tayo. Minsan nagiging disappointment tayo sa ibang tao. Let's purify ourselves. Sa umagang ito, hindi lang po itong offering na to ang daladala natin sa Lord. Ang aking dalangin, ang dalangin ng bawat isa sa umagang ito, paglabas natin ang pintuang yan, nalinis na yung puso natin. Wala na yung galit, wala na yung tampo, wala na yung mga idolatry sa puso natin, wala na yung mga bagay na nagbibigay ng alalahanin sa atin. Ang tanging nasa puso na natin, that we are building the altar in our heart, that we are offering ourselves, secondary na lang ang ating sacrificial offering, ang pinakamahalaga sa lahat, putting the clean clothes in our life. Yung testimony natin, ayusin po natin. Ang pinaka-last, as we offer to God, lagi natin i-acknowledge sa maliit, sa malaki, sa malakas, sa kahinaan, sa pagpapala, sa kawalan, sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Lagi tayo nagtatakda, building the altar in our heart and in our life. Hawakan ang ating mga kaloob, hawakan ang ating mga handog, and let us bow our head to God this morning. Heavenly Father, sa umagang ito, Panginoon, hindi kami karapat-dapat, Lord, na humarap sa isang mabuting Paskol. Lord, hindi kami karapat-dapat na maghandog sapagkat kami ay makasalanan. Subalit sa umagang ito, we are opening our heart to your word, to your presence, acknowledging you, Lord, as the good shepherd of our life. Acknowledging, O God, na wala kaming magagawa kung wala ka sa puso namin. Acknowledging, Lord, that everything we have, ito yung pinagkatiwala mo lamang. Ang buhay na ito ay isa lamang, Panginoon. Kaya patuloy na pahintulutan mo kami, O Diyos, na ang buhay na ito ay sumunod sa tinig ng pastol ng aming buhay, sumunod sa iyong mga salita, ialay ang aming buhay as a living sacrifice, ipagkatiwala sa iyo ang aming buhay, magtapat
Build the family altar. Amen? Amen? Hindi niya narinig. Sabihin mo, build your family altar. Ikaw ang tatanungin sa iyong pamilya. Let the good shepherd be in our home this morning. Tayo po ito kayo para sa ating closing song. Isang paawit na natin, Panginoon. Awitin natin, salamat, salamat. Walang anuman. Sabay-sabay tayo umawit, Panginoon. Ating mga mata, ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang inyong dahilan kung bakit ako'y pinilit inalagaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya lusanin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Father in heaven, Lord, salamat Panginoon sa biyaya ng iyong salita, Panginoon. Na aming narinig, Panginoon, sa umagang ito. Lord, with this word from you, Lord. We are lifting your name, Lord, above all else, Lord, above everything. Salamat po, Panginoon, for teaching us, Lord, regarding your words, O God. Nawa, Panginoon, patuloy niyo po palakasin ang bawat namin, pananampalataya, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa bawat Lord, we claim your victory, O Lord. And we claim your promises, O God, because we believe your promises will come to near, O Lord. Salamat po sa diwa mo,